and welcome to today's episode, a journey of passion and alumni spotlight. We're coming to you from a truly special place, Lucian's Food Restaurant, Taytay Rizal, located here in the heart of our community. Today, we are thrilled to spotlight a remarkable individual who has gone from student to success story. And I am Paula, a second-year student. And I am Emmanuel Advincola, a first-year student. But before we dive into today's inspiring story, let us take a moment to recognize the foundation of it all, the University of Rizal System Cainta Campus. As students of this esteemed institution, we know firsthand how it prepares students for the challenges of the real world. And today's guest is the perfect example of that. Absolutely, Eman. From its rigorous programs to its vibrant student life, URS Cainta has shaped countless individuals, and Mrs. Charlene Santiago Gatapia is no exception. She graduated at the University of Rizal System with the course of Bachelor of Technology, major in Hotel Restaurant Management, and now the owner of Lucian's Food and Lucian's Events and Catering, and has been known for her expertise in planning and organizing in any form of event for the last 10 years. She is also one of the awardees of the Business Excellence Seal of Municipality of Taytay 2021, the awardee of Best Remarkable Events and Catering Services Provider in Vietnam International Achievers Awards 2024, and one of the awardees of Singapore's Best Brand Leadership Awards for Best Prominent Events and Catering Services Provider, Seal of Asia's Best Company 2025. It is an honor to be here today and talking to someone who truly embodies the values and lessons we learned in the URS Cainta. But before we jump into the interview, let us talk about this place for a moment. Lucian's Food Restaurant isn't just a local favorite. It is a testament to passion, hard work, and perseverance. Yes, and I have to say na if they serve a dish called Taste of Success, for sure mauna ako dyan. Siyempre ako din, papangalawa ako dyan. But seriously, today is about more than just a good food. It is about the journey, the drive, and how our guests turned her dream into something truly special. Kasi may sinasabi nga sila, di ba? Kung saan nga may masarap, pinupuntahan. At ngayon po, meron ako ngayon mga student na nandito para interviewin ako about sa experience ko sa University of Rizal System. Sobrang blessed ako kasi graduate ako ng URS, University of Rizal System, Cainta Campus. Kasi unang-una, magagaling ang mga professor. At pangalawa, very affordable ang tuition fee that time nung nag-aaral ako. So, hindi ko kasi masyadong naisip yung value ng pera nun dahil hindi naman ganun kalakihan. Dahil siguro na ang tuition fee ko nasa 2,500 that time. Ang gagawin mo lang, mag-aaral ka. At dahil nga magagaling ang mga teachers sa school ng University of Rizal System, mas effective yung course na kinuha ko. I am graduate of Bachelor of Technology, major in Hotel Restaurant Management. So, kung ako po yung tatanungin nyo, ano ba yung naging impact nito? Of course, lagi nila sinasabi, di ba? Napakalaking tulong sa isang tao kapag nakagraduate ka, nakakuha ka ng diploma. Number one yan, may diploma ka, at the same time, yung experience na tinuro ng university sa akin. So ma'am, after graduating po, ano po yung naging first step nyo po para maabot or to have at least step in this success po na tinatamasa nyo po today? Pag fresh graduate ka kasi, of course, wala ka pa masyadong experience. Even though ako kasi, I'm a working student, kaya meron ako mga ibang experience sa ibang company. Pero pag sinabi kasing fresh graduate, as bago kang graduate as a professional, una mo aasikasuhin yung experience. Nag-apply ako sa SM, as a customer assistant. Doon na-develop yung paano ko mag-assist or customer service. Pangalawa,
yung connection. Of course, dahil nga customer assistant ka, iba-ibang tao yung mga nakakasalumuha mo, nagkakaroon ka ng idea paano ba nila narating yung mga tagumpay sa buhay nila. Second, of course, attitude. Kailangan unahin mo yung attitude mo, paano ka makikisama sa coworkers mo, sa ibang tao, pakikisalamuha mo, sa lahat. And of course, skills. Yung skills na yun, kailangan i-develop mo kasi hindi lahat yan nakukuha sa school. Kailangan i-ano mo rin yan ipapractice mo. Dahil ako, as a HRM, hindi naman ako naging hotel management agad. So, nag-work ako sa grocery, sa SM. So, doon, yung apat na yun yung kailangan i-develop mo bago mo ma-achieve yung dream mo. Experience, connection, attitude, and skills. Yun lang naman yung secret ko na ginawa bago ako mag-put up ng business ng catering and mini restaurant. So, yun ang pinaka-best na gagawin nyo after graduate. You have to work sa mga taong may mga experience. Kasi, through experience nila, marami tayong matututunan. Yun. Pero ma'am, di ba po, before po kayo mag-come up dun sa ganun pong plan po after ng graduation, during your time po at URS Cainta, meron po ba kayong na-face na parang mga challenges na bago po talaga pumasok sa isipan nyo na ayun yung dapat na next step ko after ko makagraduate? Parang meron po bang nangyari sa inyo during that time, your time in URS Cainta po? Nung time kasi na nag-aaral ako, working student ako. So, meron lang ako naging problem nun dahil nagkaroon ako ng isang subject na hindi ko manek doon sa schedule ko. So, yun, dahil working student ako talaga yung nag-a-adjust. Tapos, dahil nga hindi ko kasama yung mga blackmates ko noon, mas malaking adjustment sa akin kasi iba yung nakakasama mo sa room. Pero overall naman, kapag ang goal mo is makagraduate, magkaroon ng diploma, lahat naman ng challenges or struggle mo sa school is ma-overcome mo. At yun gagamitin mong inspirasyon para lalo mong galingan. Okay. So, ibig sabihin po talaga parang instead of parang manghihinayang ka sa nangyayari or malulungkot ka dahil ayun yung parang naging situation mo during that time, but instead, ayun po yung ginawa niyo pong parang encouragement para magtalagang tuloy-tuloy lang po yung plano ninyo. Oo, Right po tama ba? ka doon. Ako kasi naniniwala ko na ang tao is depende yan paano niya tignan ng isang bagay. Kung ikaw titignan mo siyang mahirap, lalo ka mahirapan. Pero kung titignan mo siyang madali, mas magiging madali sa'yo. So, nasa mo yan thinking mo yan. Kung paano mo siya i-accept. Kasi sa totoo lang, kapag nag-aaral ka naman talaga, mahirap. Lalo na may mga subject ka na parang, lalo kami, may mga subject kami about mga bacteria na ang hirap i-pronounce. Ang hirap ng spelling. So, doon palang challenge sa amin Pero pag inisip mo, hindi, kaya ko to. Affirmation mo yung sarili mo na kaya mo. Magagawa mo mas hindi man ganun kataas yung grades mo. Pero dahil ginawa mo yung best mo, hindi ka babagsak. Ma'am, since you applied those skills and yung values na nagkaroon ka during your time in the URS, meron po bang mga influential mentor or professor po na nag-instill po sa inyo ng ganong values po to have that perseverance na abutin ang pangarap niyo po? Kasi before, marami talagang first time sa akin nung college. Even sa isang restaurant, kumain kami, first time ko doon. So, at saka, isa ako sa parang babies ng faculty. Babies, ibig sabihin, nagiging tambay ako doon. May mga lakad doon na sinasama nila ako, tapos nililibre nila ako. So, dahil na-experience ko yung mga bagay na yun, parang sinabi ko sa sarili ko, someday gusto ko ma-experience ko yan nang hindi ako nililibre. Kailangan ako naman yung malilibre. Yung ganun mindset ba? Kasi, admitted ako na hindi ko kumbaga, hindi kami mayaman. Wala talaga akong pera. First time kong kumain sa Pizza Hut, sa McDo. Ay, as in, first time lahat. Even yung keso, ang thinking ko lang sa keso ay kailangan ipapalaman. Hindi mo siya pwedeng kainin.
hindi mo siya pwede papakain. So, yun yung mindset ko. Since hindi naman kami namulat sa maranyang pamumuhay, so yun yung mga bagay na parang nung may isa akong prop na sinabi, "Sir, ba't mo pinapapakain keso?" Sabi niya, "Ano ka ba? Pwede papakain yan." Ginanon ako nun. Tapos parang yun yung naging mindset ko, "Hala, nakakahiya." Parang, pwede palang papakin yun. Parang gano'n. Ang thinking ko kasi palaman. So, imagine mo yung dahil lang sa ganung parang, hindi ka naman parang first time sa mga ganun. Pero yun yung kasi yung thinking mo. Nakasanayan mo. Pero yun nga, dahil doon, mas nagsikap ka, dahil ganun pala, hindi pala dapat na parang ini-stagnate mo yung sarili mo kung ano yung namulatan mo. Hindi pwedeng mahirap ka is hanggang tumanda ka mahirap ka. So, ganun. So nakakatawa no na ganun yung mindset ni ma'am na hindi porket mahirap ay sahayaan mo lang na nandun ka sa posisyon na hindi naman natin ginusto. That's why she did something para makaalis sa kinalalagyan niya at marating niya kung nasaan man siya ngayon. Yes, at dahil yan din sa URS, dahil sa University of Rizal System, naabot ko yung mga pangarap ko dahil naging professional ako at saka magagaling talaga ang mga professor sa URS. Naalala ko dati, pagka-thesis namin, paano ko masasabi super babait nila? Kasi ang kaya lang namin bilan isang soft drinks at saka burger sa baba. Imaginein mo, wala silang angal doon. Kahit halos lahat ng mga kaklasiko yun lang din na kayang offer. So, ganun yun. Dahil magagaling ang mga teacher, hindi sila nagreklamo sa ano lang kaya namin. Kami, mas nagsikap kami. Mas naging mabilis sa amin kasi hindi kami na-pressure na okay lang ang ganito ang i-provide nyo. Kasi alam nilang ayun lang ang kaya namin. So, ayun, mas mapadali ang buhay namin. Dahil wala masyado expectation, hindi kami dinidemand. Kasi sa ibang school, nagulat ako, thesis nila, kailangan nila mag-provide ng pundador. Or let's say, something na Talagang mamahalin yan. Oo. Sa Mamahalin. US kasi hindi ganun. Na mag-require po talaga ng malaking pera. Yes. And sobrang laking factor talaga na yung mga taong nakapaligid sa atin is influential na magaling, and hindi lang magaling but also they have the heart to let us achieve kung ano yung mga pangarap natin. Kasi yun yung nag-i-ignite din ng willingness natin to achieve kung ano yung gusto nating marating sa buhay. And that's why URS is a good institution po talaga. Yes. Okay, kasi parang 'di ba, parang sinasabi dito, hindi lang siya basta hindi lang siya basta institution lang na magtuturo lang ng mga curriculums, and then parang maglalabas lang sila ng parang low expenses na tuitions or yung parang fees. Kung hindi, parang talagang student-centered po talaga ang URS, na talagang pinafocusan nila yung parang kung paano nila in-nurture yung mismo estudyante para talagang sure yung path nila sa buhay, 'di ba po, ma'am? Yes. Sobrang laking tulong talaga ng University of Rizal System. Imagine mo, HRM ako. Magkano lang yung ambagan namin sa, sa mga laboratory. So, hindi ako masyado na pressure. Eh ngayon, based sa naririnig ko, grabe yung ambagan nila. So, yun nga, yung mga teacher, tinulungan din naman kami na mag-budget kayo, ganyan. Kasi sa amin kasi more on cooking kami. Opo. So, weekly yun, magastos, kailangan mo magbumili ng ganito, ganyan. So, ayun, hindi kami masyadong nahirapan. Talagang ako naniniwala talaga ako na lahat ng bagay, pagka ginawa mo na may puso, magiging maganda resulta. At saka, laging give your best shot kasi hindi mo maibabalik Hindi mo maibabalik yung mga nakaraan. Kaya nung time na 2,500 lang tuition fee ko, ginawa ko ang lahat. Kahit hindi na ako kaya pag-aralin ng lola ko, nag-working student ako. Kasi sabi ko, opportunity to. Hindi ito, ang edukasyon ay minsan lang yan. Yes po. Pagka kasi kumikita ka na at nakukuha mo na yung pera, nasa set aside mo na yan Pero iba pa rin kasi yung pride na meron kang natapos. Education po talaga. Oo. Kaya yun yung inano ko, hindi ko sinayang yung oras na nag-aaral. Kasi yun nga, tulad niyan, magkano na tuition fee na? Wala na po. Wala na? Yes Wala na po sa URS. Mabuti. Opo.
And now that you've shared your experiences po and kung yung ano po yung mga pinagdaanan nyo, ano po yung message nyo po sa mga giants or other students po na nasa sitwasyon na minsan nyo nang kinalagyan po? Ako, lagi kong sinasabi sa lahat ng tao na wala naman temporary sa mundo. So, kung halimbawa nandito ka, nag-aaral ka, hindi ka naman habang buhay nag-aaral eh. So, kung nakag-i-struggle ka, nahihirapan ka sa academics, nag-struggle ka sa budget, nahihirapan ka makisama sa mga kablaks mo, ako lagi ko lang sinasabi, i-assess mo yung sarili mo. Hindi kasi pwedeng sa paligid mo lang lagi titignan niya may problema. You should assess yourself. Baka naman ikaw lang yung may problema, ikaw yung kailangan mag-adjust. Saka ako naniniwala ko na lahat ng pagsisikap natin, tsatsaga natin, iyak, yan, kasama rin yan sa school kasi ako hindi ako perfect. Umiyak din ako noong time na hindi ko naabot yung time na kailangan ipasa. Diba? So, lahat yan magbubunga. Hindi ngayon, pero soon magbubunga yan. Lahat yan, kung ano yung tinanim mo ngayon, yung aanihin mo. So, kailangan, bilang estudyante ng University of Rizal System, ngayon pa lang, ayusin na yung desisyon nyo sa buhay nyo. Kasi pag ngayon, inayos nyo na, someday, sa future, magiging maayos yung future nyo. So, parang ano lang po parang pinapaka ano lang natin dito ma'am is talagang meron man po tayong mga kasama sa buhay na parang susuporta sa atin or makikiramay sa atin during those times in need or sa mga challenges na dumadating sa atin, pero ang parang talagang pinaka nagmo-motivate po sa atin is we only have ourselves until the end of the day. So talagang ikaw lang talaga kakapitan. Kaya nga lagi sinasabi, before ka mag-judge ng ibang tao kung bakit naging ganun ang reaction nila sa'yo, you should assess yourself. Walang ibang tutulong sa'yo, hindi maaabot or walang ibang kumbaga makakaabot ng pangarap mo kundi ikaw lang. So kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, paano ka tutulungan ng ibang tao? Yes. Sila kasi instrument lang sila eh. Mga teacher, school, mga kaibigan natin, tatalino, ayan, mga ano lang sila. Kumbaga accessories Support lang sila sa buhay natin. Pero ikaw pa rin ang bida, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Kaya nga kung ano yung magiging desisyon mo ngayon, yun yung magiging resulta ng future mo. Yeah. Ang ganda ng idea no, na ikaw ang bida sa buhay mo. So, therefore, ikaw lang din yung may kakayahang mag-shape kung ano nga ba yung buhay na gusto mong tahakin in the future. And that idea na sinabi ni ma'am na ang mga bagay or ang situation natin is temporary lang. So, kayang-kaya nating umalis sa kinalalagyan nating hirap. And so that in the future, marating natin yung gusto nating hantungan, di ba? Oh, kasi parang ang pinaka-pinipinpoint lang dito, hindi natin pwedeng isisi sa iba kung ano yung nangyayari sa atin kasi tayo lang din yung may control ng buhay natin, kundi parang we are the own writers of our own story. Yeah. And that's why even tayo yung bida sa sarili nating buhay, marami ding taong sila din yung bida sa sarili nilang buhay, no? So regardless kung may kaibigan tayo or may mga iba pa tayong mga taong nasa paligid natin, kagaya ng sinabi ni ma'am, they are just accessories and tayo pa din yung mag-shape kung ano nga ba yung kahantungan natin in the future. Tama. So parang talagang ano lang talaga siya eh, parang to make the story short lang talaga, kailangan talaga natin talagang nating iisipin is mamahalin natin yung sarili natin in order to move forward talaga. If hindi natin papangalagaan yung sarili natin, if talagang puro negative thinking tayo porket nahirapan lang tayo sa isang bagay, mag-stuck lang talaga tayo dun sa ganung phase. Wala diba? namang madali eh. Maniwala kayo kay Ma'am Glanida. Ang galing niyang teacher pero napaka-stricta niya. Umiiyak kami eh, lahat. Kasi meron kami mga deadlines. So, sabi ko sa inyo, ang key na success is una, love yourself. Yan, mahalin mo yung sarili mo. And attitude. Yeah. Attitude and skills. Tatlo yan. Love yourself, attitude and skills. Pag yung tatlo niyan, meron kang as ka hardworking. Siyempre, kailangan masipag ka. Yung apat na yan, nasa iyo na yan. Mas madali mo na makuha yung mga gusto mo. Kasi alam niyo, sa totoo lang, dito sa restaurant, maraming magagaling. Pero walang attitude. Kumbaga, merong attitude. Kumbaga, magagaling nga, pero lagi naman late. Magaling nga. Ano naman, hindi naman mautusan ng tama. Pero meron naman
yung willing to work, teachable. Teachable. Pag may mindset ka kasi na pagiging teachable, mas madali mo rin yan. Kasi di ba pag hindi mo alam, pero willing kang matuto, ang laking impact nun eh. Kumbaga, i-consider ka ng boss mo. Ito hindi siya ganun ka galing, pero willing naman matuto. Feeling ko mas okay itong kunin kaysa dito sa magaling pero attitude. Yes. Diba? So, yun yun. Kasi iba-iba tayo ng pinagmula ng pamilya eh. Iba-iba yung kinagisnan natin. Kaya meron lahat tayong attitude. Kaya nga kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina, kailangan i-assess nyo yung sarili mo. So, yun. Pagka master nyo yun, go. Madali na lang. Now that you've shared your message sa mga kabataan or sa mga students natin, especially particularly sa URS, para ma-achieve nila yung success na gusto nila, ano naman po yung gusto nyong sabihin sa mga taong sumuporta sa inyo such as your professors, mentors during your time po? Ako, lagi akong grateful, blessed. Lagi ako nagpapasalamat sa lahat ng taong sumuporta sa akin. Saka sa mga taong na ginamit ni Lord, naging mentor ko para ma-achieve ko to. Kasi kung hindi dahil sa kanila, kung hindi nila ako tinulungan or tinuruan, wala rin ako dito sa posisyon na to. Kaya forever grateful ako. Yes. Oh yeah, speaking of businesses, paano nga po pala kayo nakapag-start ng business na hanggang nakarating na po kayo sa ganitong state na... Branches Opo, po kayo. Ayan. Successful po yung... Sa business naman kasi dahil HRM graduate ako, tapos ang business ko is catering, mas madali ko na siyang ma-connect sa tao kasi nga by profession to eh. Kumbaga hindi lang to basta experience lang na masarap ako magluto, pwede naman tayo. Kumbaga meron tayong tinawag na diploma. Yes. Kumbaga pinag-aralan ko tong business na to. Skilled enough po. Yes. Kumbaga, qualified ako kasi graduate ako as HRM. Na may experience ako sa hotel, may experience ako sa restaurant. Kumbaga, mas nadali ko na lang siyang na-i-operate. Ayun, kung sa start, wala naman ako talagang puhunan na malaki kasi catering, malalaki equipment. Opo. Pero dahil nga, madiskarte tayo, meron niya kailangan madiskarte ka, ginawa ko, nagre-rent muna ako ng mga gamit sa ibang caterer. Ngayon ko, anong kinikita ko, invest ko. Ngayon dahil nakaipon na ako at nakapag-establish na ako ng pangalan, mas naging madali na yun. Kasi alam mo, every events kailangan binibigay mo yung best mo kasi yung mga taong kinikater mo, magre-repair yan. Referral, yung word of mouth is very important. Yes po. So, kaya naging stable ang business ko. Yun, after the catering, nagtayo na rin ako ng mga restaurant. Meron din akong canteen. Opo. Saka mga rentals ng mga equipment. So, marami. Lahat ng pwedeng i-business, Opo. i-business. Talaga para lumago po talaga. Yes. Mas lumaki pa po. Hello everyone! Welcome to the CS Food. In-invite ko po kayo dito sa Nottingham, Santa Ana, Titirisan. So, ang aming restaurant po ay nagsaserve ng Filipino cuisine. Silog and milky and coffee. At marami pang iba. So guys, maraming salamat po. And of course, thank you sa University of Rizal System sa pag-feature po sa amin. So once again, thank you. Bye-bye. Before we end today's vlog, we want to take a moment to thank the University of Rizal System Cainta Campus for shaping us into who we are today. As the university proudly says, nurturing tomorrow's noblest. And of course, we are surely proud to be part of the URS Cainta family. And we want to thank you all for tuning with us today. And I am Paula Santos. And I am Emmanuel Advincola. Until next time, keep following your passion and making your dreams come true.